Muli nga ibinida ng DMW o ng Department of Migrant Workers ang OFW Hospital na pwede maka-avail ang mga OFW at ang mga dependent ng mga OFW. Kagaya nito na operahan sa Bato sa Abdo na isang tatay ng isang OFW. At ibinida rin nila ang iba't iba pang mga operasyon na pwede pang ma-avail sa OFW Hospital. Humigit kumulang 100 serbisyong medikal ng libreng iniaalok ng OFW Hospital para sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga dependent. Mahigit 100 uri ng medical services ang libre para sa mga kwalipikadong OFW at kanilang mga dependent. Isa si Tatay Benito sa mga nakinabang sa serbisyong ito matapos siyang maoperahan dahil sa kanyang sakit na bato sa abdo. Ang anak niyang OFW ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Qatar. Hindi siya gumastos ni isang kusing. Kung sa pribadong ospital ito, aabuti na mahigit 100,000 piso ang kanilang gastos. Malaking tulong, pasasalamat sa OFW Hospital, lalo na sa aming mga senior. Malanggamot dito libre, no? Kaya napakalaking tulong ang OFW sa mga beneficiary ng mga OFW, lalo na yung uling ginawa nila na opera. Ayon kay Migrant Workers Secretariat Leo Kakdak, dumarami na ang mga pasyenteng nakikinabang sa OFW Hospital. Anya, nasa halos 100% ang itinaas ng bilang ng mga nakakonfine at halos 200% ang itinaas sa mga pasyenteng naoperahan. Gaya ni Tatay Benito, libre rin ito at walang binayaran. Paliwanag ng DMW, bago pa man banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2025, matagal nang ipinatutupad ang zero billing policy sa OFW Hospital. But let me just say, wala talagang binabayaran kahit isang kusing. So we've never had that difficulty nor challenge here at the OFW Hospital since day one. Sige, Doc, okay. Ang ginagamit po natin is yung sa PhilHealth and yung doon po sa DOH sa MyFib. Doon po yung pinanggagalingan po ng ating mga funds. Kung gusto nyo pumunta ho kayo ng billing and cashier, wala hong pera doon. There's no money circulating in this hospital. So wala hong binabayaran ang pasyente po dito. I just like to answer the funding and bakit ba no balance billing, and we don't want it not recognized because we want to honor our counterparts from OWA who also support our patients as far as the fundings are concerned. So thank you po sa OWA. Tiniyak din ng pamunuan ng OFW Hospital sa pakikipagtulungan ng DMW na patuloy ang kanilang pagsusumikap na makumpleto ang mga espesyalistang serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay. So sa ngayon, meron po tayong mga iba't ibang mga espesyalista katulad po ng cardiologist, mga espesyalista sa puso, sa bato, ang ating mga nephrologists. Kapag nangangailangan po ng operasyon sa bato, meron din po tayong mga siruhano, ang ating urologists. Meron din po tayo para sa mga na-stroke natin, meron na rin po tayong available na neurologist ngayon. At iba-iba pong mga siruhano katulad ng orthopedic surgeon, meron na rin po tayo sa ENT, yung mga nangangailangan po ng operasyon sa tenga, sa ilong, at ophthalmologist sa mata rin po. Bukod sa mga nabanggit, libre na rin ang paanakan para sa mga OFW at kanilang mga dependent. Para naman sa mga nasa malalayong lugar na hindi makapunta sa San Fernando, Pampanga, may mga hospital partners sa iba't ibang panig ng bansa, katuwang ang Department of Health. Ang bukod sa ospital, ang direktiba ng Pangulo kina SecTed sa DOH is magtayo ng mga wings or wards sa mga government hospitals. So nagsagawa ang DOH ng ganun, and so yan ay gumagana na. So mga hospital OFW wings in various government hospitals all across the country. Narito ang mga kwalipikadong makakakuha ng libreng serbisyong medikal sa OFW Hospital, mga aktibong OFW,
asawa ng OFW, kasal o kinikilalang ka-live-in batay sa barangay certificate, anak ng OFW, 17 gulang pababa o may kapansanan kahit lagpas ng 18 taong gulang, magulang ng OFW, kapatid, 17 taong gulang pababa ng hindi pa kasal na OFW, solo parent o legal guardian ng anak ng OFW. Kailangan dalhin ang mga sumusunod na dokumento: passport o government-issued ID ng OFW, katibayan ng relasyon gaya ng birth certificate, marriage certificate, Senomar, school ID o solo parent ID, depende sa kaso. Pero hindi naman sa kine-question natin sila. Dahil bakit iba ang sinasabi ng mga doktor sa tinaguriang OFW Hospital, kagaya sa naranasan ng isang kababayan nating OFW na sumadya doon mismo. Ang sinabi ng doktor doon na wala daw silang kagamitan sa operasyon sa kahit anumang klaseng bukol. At totoo nga na meron 20,000 na sinusulat sa papel na pwede mo lang gamitin sa loob ng OFW Hospital. Ngunit hindi mo nga ito magagamit dahil wala silang kagamitan sa pag-oopera at hindi mo rin ito magagamit sa iba pang mga ospital ayon sa mga doktor doon. Guys, nakakapanlumo dito sa OFW Hospital kasi kung may sakit ka, lalo na sa mga babae, may myoma ka or something, may bukol ka man or what, hindi nila operahan, walang equipments, walang mga ganon. So hanggang ultrasound lang sila, ganon. Hello sa mga babae ko, mga OFW. So meron tayong update about sa OFW Hospital. So kahapon pala pumunta tayo ng hospital, OFW Hospital sa Pampanga. At ang magandang balita, lahat tayong mga active OFW, active OWA member, ay meron tayong 20,000 bawat isa. Pati yung mga dependents natin, basta 17 years old pababa lang sila. So ayun na nga, lahat ng minor na anak natin, meron din silang 20,000. Nakalagay yun sa card. Bibigay yun after verification sa OWA desk. Nakalagay doon OWA balance. 20,000 na yun, magagamit mo lang doon sa OFW Hospital. So, kung magamit mo na lahat yung 20,000 na yun at may balance pa, si malasakit na yung magbabayad or magsushoulder lahat. So, bilang OFW, active OWA member, wala kayo talagang babayaran kahit piso. Lahat shoulder, lahat doon sa OFW Hospital, libre ka. Pero, ito lang, syempre nagtanong din tayo, lalo na sa mga kababaihan na marami sa atin pag 40 years old na tayo, minsan may mga nararamdaman na tayo sa tiyan, puso, nakakapanlumo lang sapagkat hanggang ultrasound, transp siguro meron din, pero walang operation. Hindi ka maoperahan doon dahil wala silang pantanggal. Siguro, yun yung sabi ni Doc. Siguro walang mga equipments, ganon. So, i-refer ka pa din sa ibang hospital. Yun lang naman ang nakakapanlumo doon. Pero, sa ibang mga sakit-sakit, nandun naman, may mga doktor, pero yung sa operation, sa limbawa, mga bukol, mayroong cancer siguro, ganon, wala sa OFW Hospital. Bakit nakakapanlumo? Kasi, kung i-refer ka sa ibang hospital, magbabayad tayo. Kung meron tayo sana sa OFW Hospital, edi libre na, diba? So, siguro mananawagan tayo sa gobyerno, sa OWA, na sana matingnan naman yung kakulangan na yon. Kasi, mostly talaga na mga kababaihan na OFW, ito yung problema.
sana ma-check ng ating government, ng OWA, kung ano yung kakulangan doon. Yun ang sabi sa akin kahapon na kung may bukol man or mayoma or ano, hindi nila mauoperahan, wala silang kagamitan para tanggalin yun. Yun ang pagkasabi doon. So yun lang. Nananawagan kami mga OFW sa OWA, sana ma-check yung OFW hospital dahil laking tulong to sa ating mga OFW. At kung pupunta pa tayo sa ibang hospital, syempre magbabayad tayo doon. Sobrang laking bagay yung libre tayo sa OFW hospital, di ba? Ultrasound nga lang ngayon is, kung sa private ka, 1.5 na. So, kung doon tayo sa OFW hospital, lahat-lahat, kung meron naman, makakalibre tayo. At malaking bagay yun para sa atin. Dahil bilang isang simpleng Pilipino at isang OFW na hindi naman gaanong pinalad sa ibang bansa, at hindi kalakihan ng sweldo, napakasarap isipin at pakinggan na may OFW hospital tayong malalapitan kung uuwi tayong meron tayong karamdaman. Ngunit bakit iba ang sinasabi ng mga doktor doon sa pinapakita ng DMW kapag interview nila sa TV?